Finally, ma'am, natapos ko po videos nyo dito sa playlist in just one day. Wow, grabe ha. Napakalinaw po at mas naiintindihan ko po. Salamat po ng marami from JB. Hi teachers! Hi future LPDs! Kumusta? Kumusta? Grabe, one day lang tapos na. Gusto ko yan. Kumusta? Yan ang sinasabi ko. Kung hindi pa ganon kalinaw yung mga concept ng Prof. Ed, I think ire-recommend ko talaga yung sarili ko. Watch the playlist. I'm not lying. Binibigay ko yung best ko and fresh yung utak ko pagdating doon sa mga videos na yon sa pag-explain ko. Fresh na fresh pa yung mga naituro ng mga lecturers sa CBRC and yung mga natutunan ko during my college time. And thank you po kasi nagtitiwala kayo dun sa mga explanation ko. Kaya dun po sa mga iba, kasi sa totoo lang kinikilig ako, sabi ko, hindi ito mga recent videos ko, pero ang daming nag-add to favorite, ang daming nagla-like, ang daming mga nag-heart doon sa mga old, doon sa mga Let March Passers na video ko. But, it's okay kasi same lang po. Ang sabi ko nga, hindi ko na sila explain ulit. Kasi dapat nagbibigay na ako ng mga bagong impormasyon. Magdadagdag pa ako. Kasi alam ko po sa sarili ko, hindi ko naman talaga lahat-lahat na ibigay sa Let March Passers. But, sabi ko nga, yung sa tingin kong importante, yun yung mga binigay ko sa kanila, especially yung mga pabaon. Kaya, let's September, please watch nyo po yung mga pabaon, yung mga playlist, tapos yung mga drills na makakatulong sa inyo pagdating sa pagre-ratio. But again, wag lang po kayong magre-rely sa akin. Okay lang kahit option lang ako. Char! And here's another topic that you should know before taking the board exam. Okay, may nagtanong kasi sa akin neto sa YT, medyo parang mali daw yung sagot ko dito. And now, let's rush this one. Kung typo ba o ito talaga yung sagot? Kung alam mo na ang sagot, isigaw mo na. But now, sa mga hindi pa na-encounter to, let's read and ratio. Okay, basahin ko na lang dito. Si Neil daw scored 74.80 from the recent LET. According to the law, he can be referred to as a para-teacher. Okay, pag para-teacher po, ito yung mga hindi pumasa sa board exam at ang rating nila is 70 to 74 point something. Basta hindi 75. Kasi pag 75 na, let passer na yan. Okay, so let's say below 75, but yung minimum niya is 70. So, shall be 70 and below 75. Yun yung mga para-teachers po. And the question here, which of the following is not correct about the para-teachers? Ano yung hindi tama dyan? A, they will be assigned mostly to areas that are underserved, depressed, or isolated. Okay, teacher is not. Totoo po yan. Pagdating sa mga para-teachers, maaari pong yan. Maaari pong dalhin talaga sa mga malalayong lugar. Which is true. Kaya, hindi po natin pwedeng sabihin not correct tong letter A. Now, let's move to letter B. They are covered by the Code of Ethics for professional teachers. Yes, covered pa rin po sila. Kasi para teachers po sila. Letter C, they will be allowed to teach under certain circumstances based on RA 9293. Yes po, tama din po yan, which is the amendment of 7836. Kasi doon sa 9293, yan yung mga nagkaroon ng yung mga 70, then below 75, magiging para teachers sila. Like sila Lea Salonga and Manny Pacquiao, pwede rin po silang magturo based doon sa merong anong skills ang meron sila. Kaya ang A, B, and C ay tama. And bakit? Siyempre, papakita ko na yung sagot. The answer is letter D. Bakit sagot natin ay letter D? Sabi kasi sa letter D, these teachers are failed to reach the minimum GWA of 75 but have grades below 75. Dapat kasi ang nakalagay dito, shall 70 and 75. Hindi 75, kundi 70. That's why doon nagkamali si letter D. Kaya hindi siya ang tamang sagot. Nakikita nyo ba, napapansin nyo ba, pagdating sa Prof. Ed, may konti lang talagang word dyan. May konti lang na pagbabago, maaaring maging mali agad. Kaya dapat, 2 beses kayo nagbabasa or 3 beses. But, keywords pa rin. Naintindihan ba? At yun lamang po. Thank you po. Baka 2 playlist na ako this day at hanggang mamaya panigurado, ito pa rin yung movie marathon ko. Mas luminaw lahat ng napag-aralan ko. Thank you, Mom, from Mom Glay. Hi, teachers! Hi, future LBDs! Kumusta? Kumusta? Sige lang.
Sige lang, bulahin niyo lang ako para hanggang mamayang 12:00 na naman ako neto. Char! Okay. So, ako rin po ay nagpapasalamat sa inyo kasi mas namo-motivate niyo po ako, pero syempre hindi lalaki ang ulo natin. We're doing this to serve God. At sabi ko nga, hindi naman galing to sa akin, kundi before ko gawin ang mga bagay na to, lagi kong pinagpipray, Lord, extend your wisdom, your knowledge, at dapat ganun rin po kayo pag nagre-review. I know may iba't iba tayong lahi dito, 'di ba? We have different beliefs, traditions, cultures, religion, and syempre, 'di ba? Cultural relativism. We have to understand each other and we have to respect each other. Ayan. So, kung sino man po ang pinaniniwalaan nyo, ayan, mahalaga ay magtiwala kayo at pag-pray nyo po yan. Mahal ko kayo. Tapos ayan, alam nyo ba, kapag Sunday, every Sunday, pinagpipray ko kayo na, Lord, lahat ng magtitake ngayon sa board exam, especially of course, yung mga nakikita kong nagla-like, nag-a-add to favorites, mga nagtatanong sa akin, Lord, pass them. Ipasa nila ang board exam. At dahil nga sa inyo, nagiging mas fruitful ang buhay ko. Maraming salamat, let September takers. Syempre, let March passers. And here's another topic that you should know before taking the board exam. Okay, ito yung sinasabi ko na, hello po ma'am, yung number 19 and number 20 daw. So the answer here daw is number 20. Tinatanong sa atin ni ma'am. And tingnan natin kung tama ba or typo ako dito. And let's rush off. Pakibasa po, number 20. Okay, basahin ko na lang dito. Which of the following is not true about periodic merit examination for teachers according to RA 7836? A. This shall encourage continuing personal growth and development. B. It consists of both an oral and unwritten examination. Letter C. This can be used as a basis for promotion. And letter D, one advantage of passing the merit exam is being placed on priority list for government is scholarship. What is your example? What is your answer? Sorry. A, B, C, or D? Okay, ang sinasabi ni ma'am, tinatanong niya is letter D ang 20 ba? So, ano po ang sagot ninyo? Kung kanina pinag-usapan natin what is incorrect or maling sinasabi tungkol sa para-teachers. Now, ano naman daw yung not true, hindi totoo sa periodic merit examination? Okay, para saan ba itong periodic merit na to? Ito po ay para sa promotion. Again, para po ito sa promotion. But this one po ay optional lang. Depende sa mga teachers kung gusto po nila. At ginagawa po ito every 5 years. Libre ba to? Yes, libre po ang periodic merit examination. And 2 exam po sila, which merong oral and written examination. Kapag bumagsak ka na ba, hindi ka na pwedeng mag-take? Pwede pa po. Kasi po, maximum of 2 takes. Ulitin ko ng mabilis, ano po ba ang periodic merit examination? Ito po ay basis for promotion po, teachers. Pag teachers na po kayo, pwede kayong mag-exam nito para magkaroon kayo ng promotion. Scholar, reward, like that. At maximum of 2 takes. But this one is optional. So, ano po yung sagot nyo? A, B, C, or D? Isigaw mo na. Let's start with letter B. Kasama ba siya? Tama ba yung letter B? Yes, kasi po, oral and written examination po yan. Letter C, kasama ba siya? Yes, kasi nga, kakasabi ko pa lang, basis for promotion siya. So, ano ang tamang sagot? A or D? Okay, ang letter D is tama din po siya. Kasi po, pag napasa nyo po ang merit examination, kasama po kayo sa priority ng government scholarship. That's why the answer is letter A. Nakuha nyo ba yung tamang sagot? Kasi po, yung sinasabi nyo dito, CPD ang letter A. Tama ba? So again, ang letter A po, CPD po ang pinag-uusapan dyan. Kaya not true about the periodic merit examination. Nakuha ba ng lahat? Papasa ba? Kaya yan. Papasa na, magtatap pa. At yun lamang po. Thank you po.